Akalain mo nga naman. Wena, binabayaran ka ng kumpanyang ito para mag-encode ng mga papeles. Hindi para magtayo ng squatters area sa loob ng sarili kong gusali. Ang boses na iyon ay tila talim ng labaha na humihiwa sa makapal at nanginginig na hangin sa loob ng archive room. Nanigas ang buong katawan ni Wena. Ang kanyang mga daliring magaspang at may mga bakas ng sugat mula sa sabon ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng keyboard. Ang lamig na nagmumula sa aircon ay tila ba gumagapang mula sa kanyang batok hanggang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng mesa na gawa sa kalawanging bakal. Sa loob ng isang kahon ng karton na dati lalagyan ng printer. Nakahimlay ang maliit na katawan ni Nino. Ang bata ay nanginginig sa tindi ng lagnat. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang tanging sapin ng kanyang likod ay ang lumang jacket ni Wena. Isang munting pananggal laban sa malupit na lamig ng mundong hindi para sa kanila. Ang amoy ng maasim na pawis ng batang may sakit ay pilit na dinadaig ng halimuyak ng mamahaling pabango na dala ng babaeng nasa kanyang harapan, kasabay ng pagtunog ng boses na iyon. Umilaw ang basag na screen ng cellphone ni Wena. Isang mensahe ang bumungad. Tila isang hatol ng kamatayan mula sa kanyang landlord kung hindi ka makabayad ng upa ngayong gabi. Ilalabas ko ang mga gamit nyo. Umalis na kayo. Isang mapait na biro ng tadhana. Narito siya. Ibinibigay ang huling patak ng kanyang pawis upang magkaroon ng masisilungan. Ngunit ang mismong dahilan ng kanyang pagsisikap ang kanyang anak ang siyang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Humakbang palapit si Doña Celestina. Ang bawat tunog ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila ba kuko ng hayop na kumakalmot sa dangal ni Wena. Nakabalot ang matanda sa mamahaling sutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa karton na tila ba isa itong basura na nakalimutang itapon sa gitna ng kanyang matinding panginginig. Aksidenteng naitabig ng siko ni Wena ang isang maliit na lalagyan ng mainit na lugaw na inihanda niya para sa anak. Walang malakas na ingay. Tanging ang tunog ng pagkabiyak ng plastik at ang pagdaloy ng malapot na likido sa malamig na semento. Ang lugaw na puno ng pagmamahal ay humalo sa dumi ng sahig. Naging isang mantsa na hindi na mabubura hustong larawan ng kanyang buhay na unti-unting dinudungisan ng kahirapan. Naramdaman ni Wena ang pagbaliktad ng kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding kahihiyang lumulunod sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga luha ay tila yelo na ayaw pumatak. Nakabara sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng sakit. Ma'am, pakiusap po. May sakit ang anak ko. Wala po akong mapag-iwanan sa kanya. Ang boses ni Wena ay halos isang pabulong na daing. Habang dahan-dahang lumuluhod ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Direkta sa tumpok ng natapong lugaw. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celestina. Ang dulo ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng buwaya ay dahan-dahang tumapak sa gilid ng karton. Pilit na iniipit ang manipis na kumot ni Nino. Masuyo ang kanyang tinig. Ngunit ang bawat salita ay tila nagnanaknak na sugat. Mawa, you should be grateful. Wena, kung sa ibang kumpanya ito. Kanina pa kayo itinapon sa kalsada. You owe me this job. Utang na loob mo sa akin ang bawat sentimong kinakain nyo. Kaya simula ngayon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Walang reklamo. Walang rason. Dahil ang mga gaya nyo, dapat lang na maranasan ang lamig ng sahig para maalala nyo kung nasaan ang lugar nyo. Pinagmasdan ni Wena ang kanyang mga kamay na nakasayad sa sahig. Ganito na lang ba ang halaga ng kanyang pagiging ina? Ang kanyang pagmamahal ba ay isang pagkakamali na dapat itago sa dilim? Sa kabilang panig ng salamin na pinto, isang matikas na anino ang dumaan. Si Ricardo Salvador Monteverde ay tumigil sandali. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon habang nakatingin sa loob. Mula sa kanyang kinalalagyan. Hindi niya nakikita ang bata sa loob ng karton. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina na nakatayo ng may autoridad. At ang isang empleyadong nakaluhod sa sahig, isang larawan ng perpektong disiplina na kanyang hinahangad.
Isang bahagyang pagtango ang ibinigay ni Ricardo bago siya tuluyang naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Habang naiwan si Wena sa loob ng silid na unti-unting nilalamon ng dilim at ng malamig na amoy ng natapong lugaw. Ang bawat hakbang ni Wena patungo sa marangyang boardroom ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang buong pagkatao. Ang amoy ng maasim na gatas na natuyo sa kanyang lumang blusa ay pilit na dinadaig ng nakalulunod na samyo ng lavender at mamahaling beeswax na ipinunas sa mahabang mesa na yari sa Nara. Sa loob ng silid na iyon, ang bawat hininga ay amoy tagumpay at kapangyarihan, mga bagay na kailanman ay hindi naging bahagi ng bokabularyo ni Wena. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga tasa ng kape sa harap ng mga opisyal ng kumpanya. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa kintab ng mesa, isang babaeng may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit upang itago ang pagod. At ang mga kamay ay nanginginig sa gutom at kaba. Everyone, look at Wena. Ang boses ni Doña Celestina ay pumailan lang. Punong-puno ng huwad na tamis na tila ba binalot sa asukal ang isang lason. Akalain nyo, binigyan ko siya ng chance dito sa Monteverde Corp. Kahit pa isa lang siyang single mother na walang matuluyan. I know. It's a big risk for the company's image. But my heart is just too soft for people like her. Utang na loob niya sa pamilya natin ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya. Ang mga board members ay tumango ng may paghanga. Ang kanilang mga ngiti ay tila ba mga saksak sa dangal ni Wena. Naramdaman ni Wena ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang pagkakataong sinasabi ng matanda ay kapalit ng pagiging alipin niya ng walang bayad na overtime. Ang pagtitiis sa dilim at ang pananakot sa kanyang anak. Ngunit ang bawat salita ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Tila ba isang tuyong tinik na ayaw lumabas. Thank you po. Ma'am. Ang tanging na isagot ni Wena. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Nang matapos ang meeting, naiwan ang mga tira-tirang pagkain sa mesa, mga sandwich na bahagya lang nakagat, mga prutas na mamahalin, at mga pastries na tila ba sadyang itinira upang hamakin ang kanyang sikmura. Sa isang iglap, nang makita niyang wala nang nakatingin, mabilis na kumuha si Wena ng isang piraso ng tinapay at itinago ito sa kanyang bulsa. Ang bawat sentimo ay kailangan niya para sa gamot ni Nino. Ang mga tira-tirang ito ang magsisilbing hapunan niya. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay nawala nang lumapit sa kanya si Celestina. Ang tunog ng pagbukas ng kanyang mamahaling designer bag ay tila ba tunog ng isang patibong na sumasara. Ang mga gaya mo, Wena, ay dapat laging nakatingin sa sahig. Bulong ng matanda. Habang ang kanyang mga mata ay nanunuya. Don't ever think that because I let you clean this room. You are one of us. You are just a shadow. A stain we keep because it's useful. Huwag na huwag mong kakalimutan na sa isang kumpas ng kamay ko. Ang anak mong basura ay pupulutin sa kalsada. Hindi sumagot si Wena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Sapat na upang mag-iwan ng mga mapulang marka. Tinalikuran niya ang matanda at mabilis na naglakad patungo sa archive room. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila ba isang babala. Pagpasok niya sa madilim na silid, ang amoy ng lagnat at pawis ni Nino ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang narinig na mahinang hininga o kahit anong ungol. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng karton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang noo ng anak. Ang init nito ay tila ba nagniningas na uling na humahapdi sa kanyang balat. Ang katawan ni Nino ay naninigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang kanyang maliit na bibig ay bumubula. Nino, anak, gumising ka. Ang sigaw ni Wena ay naging isang pagsusumamo sa gitna ng kadiliman. Binuhat niya ang anak. Hindi na inintindi ang panganib na makita siya ni Ricardo o ng sinumang guwardiya. Ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig ay tila ba ang bigat ng buong mundo na dahan-dahang gumuguho. Ang bawat hakbang niya palabas ng archive room ay puno ng desperasyon.
Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Humahalo sa pawis at alikabok sa kanyang mukha. Sa gitna ng pasilyo, bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Lumabas si Ricardo. Maayos ang suot. Amoy tagumpay at katiyakan. Tumigil ang mundo ni Wena nang magtama ang kanilang mga mata. Sa kanyang mga bisig, ang isang bata ay tila ba dahan-dahang nawawalan ng buhay. Habang sa harapan niya ay ang lalaking maaaring magligtas sa kanila o ang lalaking tuluyang tatapos sa kanilang pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Ricardo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Wena. Tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabilis na pagtipa ng mga daliri ni Ricardo sa keyboard ang pumupunit sa katahimikan ng gabi. Wena stood by the massive mahogany desk, her shadow flickering against the floor-to-ceiling windows that overlooked the glittering, heartless lights of Makati. In her hand was a thick folder of land titles. Her knuckles white from gripping it too hard. She felt a drop of cold sweat trickle down her spine, blending with the drying rain on her skin. "Miss Alonso, I didn't expect you to stay this late just to re-verify the archives." Ricardo muttered without looking up. His voice was a calm, low vibration that seemed to resonate in the hollow space of Wena's chest. "Most people would have left as soon as the clock struck 5. Kailangan ko po itong matapos." "Sir, ayaw ko pong magkaroon ng backlogs," Wena replied, her voice small, straining to remain steady. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa pagod. Ngunit mas higit pa sa pagod, ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong sa hawla. Nagpupumiglas sa kaba. Ilang metro lang ang layo. Sa loob ng isang malaking cabinet na puno ng mga lumang blueprint, nakatago ang kanyang mundo. Doon niya pansamantalang inihimlay si Nino. Binalot sa makapal na kumot upang hindi marinig ang bawat ubo nito. Tumigil ang pagtipa ni Ricardo. Inangat niya ang kanyang paningin at doon, sa ilalim ng liwanag ng lamp sa desk, nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling natigilan ang CEO. Napansin niya ang mga kamay ni Wena, ang mga gaspang at sugat na likha ng matapang na sabon at walang humpay na pagkayod. Isang malaking kabalintunaan sa harap ng kanyang mesa na yari sa ivory at ginto. Inayos mo ang mga dokumentong ito na parang alam mo ang bawat butas ng batas, Ricardo observed, his gaze intensifying. Hindi ka lang basta janitress o encoder. Wena, your insights on the discrepancies of these contracts. No executive assistant has ever spotted those. Makatao lang po ang maging mapanuri. Sir, ang maliliit na pagkakamali ay madalas na nagiging mitsa ng malaking sakuna. Wena answered softly, her Tagalog heavy with a maturity that surprised him. Lumapit si Ricardo para kunin ang kape na kanina pa inilapag ni Wena. Sa pagkakataong iyon, hindi sinasadyang nagdampi ang kanilang mga daliri. Isang kislap ng init ang tila dumaoy sa magaspang na balat ni Wena patungo sa makinis at malinis na kamay ni Ricardo. Mabilis na binawi ni Wena ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay lalong bumilis ang tibok. Sa gitna ng marangyang opisina, naramdaman ni Wena ang malalim na agwat sa pagitan nila. Siya, ang lalaking ipinanganak sa sutla. At siya, ang babaeng pilit na humihinga sa ilalim ng putik. Ganito ba ang pakiramdam ng malapit sa liwanag, mapang-akit pero nakakapaso? Wika ng kanyang kalooban. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Mula sa dulo ng silid, kung saan nakatayo ang madilim na cabinet. Isang mahinang tunog ang pumailan lang. Hindi ito tunog ng papel. Hindi rin ito tunog ng hanging dumadaan sa bintana. Isang mahina, basag, at hirap na pag-ungol ng isang bata ang dumaing sa loob ng cabinet. Isang tinig na puno ng sakit. Tumatawag sa kanyang ina sa gitna ng lagnat. Wena's blood turned into ice. The folder in her hand trembled. Ricardo's head snapped toward the direction of the sound. His eyes narrowed. The calm discipline on his face replaced by a sudden, sharp curiosity.
Narinig ang tunog ng pag-urong ng upuan ni Ricardo sa sahig. Tumayo siya. Ang kanyang matikas na tindig ay tila isang aninong lalamon sa lahat ng lihim ni Wena. "What was that?" Ricardo asked. His voice now a cold, commanding edge. Hindi makahinga si Wena. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Bawat hakbang ni Ricardo patungo sa cabinet ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang trabaho, para sa kanyang kinabukasan, at para sa kaligtasan ni Nino. "Sir, pusa lang po siguro iyon." Ang tangkang pagsisinungaling ni Wena. Ngunit ang kanyang boses ay pumanaw sa hangin. Ricardo didn't stop. He was inches away from the cabinet door. Just as his hand reached out to grasp the cold metal handle, a louder, more frantic, muffled cough erupted from within the darkness. Mabilis na lumingon si Ricardo kay Wena. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang bawat tibok ng puso ni Wena ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na sakuna. Nakatitig si Ricardo sa pintuan ng cabinet. Ang kanyang kamay ay nakadapo na sa malamig na hawakan ng bakal. Isang hila na lang. At ang lahat ng pinakaingatan ni Wena ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, at ang kaligtasan ng kanyang may sakit na anak ay guguho na parang kastilyong buhangin. "Sir, ang kape niyo po." Halos isigaw ni Wena ang mga salitang iyon habang sinasadya niyang itabig ang tasa sa gilid ng mesa. Ang tunog ng porselanang tumama sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Hindi ito isang simpleng pagkabasag. Ito ay ang tunog ng pag-asa ni Wena na unti-unting nadudurog. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Ricardo at humalik sa mga blueprints na nakalatag sa sahig. Mabilis na binawi ni Ricardo ang kanyang kamay mula sa cabinet. Ang kanyang mukha ay namula sa biglaang pagkagulat at inis. "Ano ba?" "Wena, look at what you've done. Pasensya na po." "Sir, napaka-clumsy ko po talaga." "Hayaan niyo po. Lilinisin ko agad." Nagkukumahog na lumuhod si Wena sa sahig. Ginagamit ang kanyang sariling panyo upang punasan ang sapatos ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot sa CEO, kundi dahil sa bawat segundong lumilipas. Nararamdaman niya ang init ng lagnat ni Nino mula sa loob ng cabinet na tila dumadaloy sa hangin. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Ricardo, ang pintuan ng opisina ay bumukas ng walang katok. Pumasok si Ati, Armando Velasco. Ang lalaking ang bawat ngiti ay tila isang lason na nakabalot sa asukal. Ang amoy ng kanyang matapang na siga ay agad na lumason sa sariwang hangin ng silid. Isang amoy na nagpapaalala kay Wena ng mga taong nabubuhay sa panlilinlang. "Ricardo, my friend, gabi na ah? Bakit nandito pa ang isang anino sa loob ng opisina mo?" ani Armando habang nakatingin kay Wena ng may halong pandidiri. Para sa kanya? Si Wena ay hindi tao, isa lamang itong bahagi ng kagamitan sa opisina na pwedeng itapon anumang oras. Just a minor accident. "Armando, what brings you here?" Malamig na tugon ni Ricardo habang inaayos ang kanyang sarili. "Pinapatawag ka ng mami mo sa boardroom. Urgent matter about the new project," sabi ni Armando. Ngunit bago sila lumabas, lumingon siya kay Wena. "Linisin mo ng maigi iyan. Day, siguraduhin mong walang maiiwang mantsa. Dahil ang mga gaya nyo, mantsa lang sa kumpanyang ito." Nang makaalis ang dalawa, mabilis na binuksan ni Wena ang cabinet. Kinuha niya ang nanginginig na si Nino at niyakap ito ng mahigpit. "Tahan na, anak. Andito na si nanay." Bulong niya sa gitna ng hikbi. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Inilipat niya si Nino sa isang mas ligtas na sulok sa stockroom bago siya bumalik sa boardroom upang tapusin ang kanyang tungkulin bilang janitress. Habang nagpupunas siya ng sahig sa labas ng bahagyang nakabukas na pintuan ng boardroom, narinig niya ang mga boses na nagpapainit ng kanyang dugo. "Kailangan nating ipasa ang pananagutan sa mga nawawalang pondo kay Ricardo." Boses iyon ni Armando. Puno ng katusuhan. "Kailangan nating humanap ng isang taong madaling mamanipula.
Isang taong walang boses para umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. I know exactly who that person is. Sagot ni Doña Celestina. Ang kanyang tinig ay tila isang mahabang kalmot sa salamin. Si Wena. Ang babaeng iyon ay gagawin ang lahat para sa anak niya. Bibigyan natin siya ng pagpipilian ang mabulok sa kulungan. O ang tanggapin ang pera at umalis ng tahimik. Nanigas ang buong katawan ni Wena. Ang bawat salitang binitiwan ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang tiwalang ibinibigay niya sa kumpanya. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay gagamitin lamang pala upang sirain siya. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hindi niya napansing bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina nang makita si Wena na nakatayo doon. Hawak ang basahang puno ng maruming tubig. Walang pasabi. Kumuha si Celestina ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at marahas itong ibinato sa paanan ni Wena. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa sahig. Humahalo sa maruming tubig ng basaha. You heard it. Right, Celestina whispered, her eyes burning with cold malice. Pirirmahan mo ang dokumentong ito. Aakuin mo ang lahat ng maling transaksyon ni Armando. At sapat na ito para sa pagpapagamot ng anak mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Kukunin ng gobyerno ang anak mo dahil wala kang kakayahang buhayin siya. Ang mundo ni Wena ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pera sa sahig ay tila isang nakangising demonyo. At ang banta ni Celestina ay isang kutsilyong nakatutok sa leeg ng kanyang anak. Ang langit sa labas ng gusali ng Monteverde ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Wena. Ang ulan ay hindi lamang basta pumatak. Ito ay bumuhos ng may galit. Isang malakas na hagupit ng hangin na tila gustong wasakin ang bawat bintanang salamin ng mga nagtataasang gusali sa Makati. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa semento ay tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng langit. Wena ran through the flooded streets, her thin slippers splashing through the murky, cold water of the gutters. In her arms, Nino was a heavy, burning weight. His small body was racked with shivers, his breath coming in ragged, whistling gasps that tore through Wena's heart. The heat radiating from his skin was so intense, it felt like he was being consumed by an invisible fire. Sandali na lang. Anak. Kakayanin natin ito. Bulong ni Wena. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Bawat hakbang niya ay puno ng hirap. Ang kanyang mga damit ay basang-basa na. Dumidikit sa kanyang katawan na parang isang pangalawang balat na gawa sa yelo. Ngunit ang mas masakit na lamig ay nagmumula sa mga alaala ng banta ni Doña Celestina. Ang mukha ng matanda, na tila isang estatwang gawa sa porselana na walang puso, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Utang na loob. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa. Binayaran siya ni Celestina para sa kanyang katahimikan. Para aakuin ang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit ang perang iyon ay tila may kasamang dugo. Nakarating si Wena sa isang maliit na klinika sa gilid ng kalsada. Ang puting pintura ng pader ay nagbabakbak na. At ang amoy ng luma at gamit na antiseptic ay sumalubong sa kanya. Isang matandang nurse ang tumingin sa kanya ng may halong awa at pag-aalinlangan. Wala po akong sapat na pera ngayon. Pero pakiusap. Gamutin niyo ang anak ko. Pagsusumamo ni Wena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Kukunin ko ang lahat ng kailangan niyo. Basta iligtas niyo lang siya. The nurse took Nino from her arms. As she checked the child's pulse, her eyes widened. Napakataas ng lagnat niya. Bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Anong pangalan ng bata, Nino? Nino Alonzo po. Sagot ni Wena habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang marinig ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Wena sa kanyang ID. Ang mukha ng nurse ay biglang nagbago. Monteverde, doon ka nagtatrabaho. Ang tinig ng nurse ay biglang naging matigas. Puno ng hindi maipaliwanag na galit. Ang pamilyang iyan. Ang pamilyang Monteverde,
Ang dahilan kung bakit maraming maliliit na klinika ang nagsasara dahil sa kanilang mga illegal na land grabbing. Wala silang puso. Natigilan si Wena. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kumpanyang pinagsisilbihan niya, ang pamilyang kinatatakutan niya, ay may mas malalim at mas madilim na sikretong nakabaon sa ilalim ng kanilang yaman. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Wena sa tabi ni Nino. Binabantayan niya ang bawat paghinga nito habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang humuhupa. Iniwan ang lungsod na puno ng putik at dumi. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang bago at mas matapang na pakiramdam. Isang determinasyon na hindi na siya papayag na maging biktima lamang. Kailangan niyang bumalik sa opisina, hindi para makiusap, kundi para kunin ang gamot na naiwan niya sa kanyang bag sa stockroom, ang huling pag-asa para sa tuluyang paggaling ni Nino. Bumalik siya sa gusali ng Monteverde. Basa pa rin ang laylayan ng kanyang palda. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Ang marangyang silya sa lobby ay tila isang malaking insulto sa kanyang kalagayan. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay nagiiwan ng basang marka sa malinis na marmol na sahig. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Ricardo. Maayos ang suot, amoy tagumpay at mamahaling pabango. Tumigil ang mundo ni Wena nang magtama ang kanilang mga mata. Ricardo stared at her. He saw a woman who looked like she had just crawled out of a wreckage, soaked, exhausted, but with eyes that burned with a fierce, quiet fire he had never seen before. Gone was the submissive janitress who knelt at his feet. Standing before him was a mother who had nothing left to lose. "Wena, what happened to you?" Ricardo asked. His voice filled with a genuine concern that felt like a hot coal against Wena's frozen heart. Hindi nakapagsalita si Wena. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng lahat ng sakit at pagod ng nagdaang gabi. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hawak ni Wena, isang lumang litrato ni Nino na nahulog mula sa kanyang basang bulsa. Isang litratong nagpapaalala kay Ricardo ng isang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Ang bawat patak ng baha mula sa laylayan ng palda ni Wena ay tila dumudungis sa kintab ng lobby ng Monteverde Tower. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang espasyo. Ang kanyang anino ay tila isang mantsa sa perpektong puti ng marmol. Ang amoy ng estero at ulan na dala niya ay pilit na nilalabanan ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa reception desk. "Wena, ano ang nangyari sa iyo?" Ang tinig ni Ricardo ay mababa. Puno ng pagkalito habang nakatingin sa basang-basa at nanginginig na babae. Dahan-dahang yumuko si Wena para pulutin ang basang litrato ni Nino na nalaglag sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong sanga na hindi na makaramdam ng init. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng elevator sa likuran ni Ricardo ay bumukas ng malakas. Lumabas si Doña Celestina. Kasunod ang ilang miyembro ng Board of Directors. Ang tunog ng kanilang mga gintong alahas at ang mahabang coat na yari sa balahibo ng hayop ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tumigil ang matanda nang makita si Wena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri. "Ano itong amoy na ito?" sigaw ni Celestina, habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang panyong sutla. "Ricardo, bakit hinahayaan mong manatili rito ang basurang ito? Look at her. She's bringing filth and disease into my building, Mom." May problema si Wena, tangkang pagtatanggol ni Ricardo. Ngunit pinutol siya ng isang matalim na tingin ng kanyang ina. Problema. Ang problema ay ang kawalan ng disiplina humarap si Celestina sa mga board members. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. "Ito ang napapala natin sa pagiging maawain. Binigyan ko siya ng trabaho dahil sa utang na loob. Pero ang isinusukli niya ay ang pagdadala ng isang batang may sakit sa loob ng ating mga opisina. She's a liability, isang panganib sa kalusugan ng lahat." Wena felt the heat of shame burning her face, more painful than the fever of her son. She stood there, holding the damp photo of Nino against her chest. As the most powerful people in the company looked at her like she was a virus to be eradicated.
Nakakahiya. Parinig ng isang board member habang lumalayo kay Wena. Ang dumi-dumi. Ganito ba ang kalidad ng mga tauhan natin? Lumayas ka na. Wena. Utos ni Celestina. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga guard sa labas. Tapos na ang pananatili mo rito. Isama mo ang anak mong may sakit at huwag na kayong babalik sa paningin ko. Sa gitna ng panunumbat at pangungutya, nanatiling nakatitig si Ricardo kay Wena. Nakita niya ang bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa buhok nito. Ang bawat panginginig ng kanyang balikat. Biglang naglaho ang paligid para kay Ricardo. Ang marangyang labi ay tila naging isang madilim at masikip na opisina sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang sariling ina, ang babaeng nagtago sa kanya sa ilalim ng mesa. Ang babaeng dumanas ng parehong pangungutya para lang mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang disiplina at katuwirang pilit niyang pinanghahawakan ay gumuho sa harap ng imahe ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Hindi kumibo si Wena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakiusap. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw ng dangal na hindi kayang tapatan ng yaman ni Celestina. Tinalikuran niya ang mga ito at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng salamin. Handang yakapin ang dilim ng gabi at ang kawalang katiyakan ng bukas. Sandali. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katuwaan ng kanyang ina. Mabilis siyang humakbang patungo kay Wena. Sa harap ng lahat, hinubad ni Ricardo ang kanyang mamahaling coat at maingat itong isinampay sa nanginginig na balikat ni Wena. Ang init ng tela at ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang proteksyon laban sa kalupitan ng mundo. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Celestina. Halos mabulunan sa galit. Humarap si Ricardo sa kanyang ina at sa buong board of directors. Ang kanyang mukha ay puno ng isang determinasyong hindi pa nila nakikita kailanman. Hindi siya aalis. Deklarasyon ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Dahil simula sa araw na ito, si Wena Alonzo ay hindi na isang janitress. She is now my personal executive assistant. At ang sino mang may problema sa desisyong ito, ay may problema sa akin. Nanahimik ang buong labi. Ang bawat mata ay nanlaki sa gulat. Habang si Doña Celestina ay tila nakakita ng multo. Ang utang na loob na pilit nilang ginagamit laban kay Wena ay tila bumalik sa kanila bilang isang matinding sampal. Ang marangyang palapag ng Monteverde Tower ay tila naging isang masukal na kagubatan para kay Wena. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng mga empleyadong dati ay hindi man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga palasong may lason. Lumilipad sa hangin. Tumatama sa kanyang likuran. Akalain mo nga naman. Mula sa basahan. Naging lino. Parinig ng isang sekretarya habang naglalakad si Wena patungo sa kanyang bagong mesa sa labas ng opisina ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng pait. Sapat na malakas upang marinig ni Wena ngunit sapat na mahina para hindi ituring na direktang pag-atake. Wena adjusted the collar of her new corporate blouse. It felt restrictive. The fabric too smooth against her skin that was used to the rough texture of a janitress's uniform. Her reflection in the glass partitions showed a woman she barely recognized neat. Professional, but with eyes that still carried the weariness of 1,000 sleepless nights. Wag mo silang pansinin. Wena. Bulong ni Ricardo habang lumalabas ng kanyang opisina. Focus on the numbers. I need your eyes on the audit reports from the last 3 years. Ang mga gabi ng pagpupuyat ay nagbago ng anyo. Hindi na ito gabi ng pagtatago kay Nino sa loob ng cabinet. Ito ay gabi ng pag-aaral sa mga komplikadong spreadsheet at mga kontratang puno ng terminolohiyang legal. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp, magkatabing nagtatrabaho sina Ricardo at Wena. Ang tanging tunog sa silid ay ang pagbaliktad ng mga pahina ng papel at ang mahinang pag-ungol ng lungsod sa ibaba. Sir, may napansin po ako sa dokumentong ito. Sabi ni Wena. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong determinasyon. Ang mga pirma ni Ati,
Armando sa mga procurement contract. May maliit na pagkakaiba sa bawat buwan. Tila ba may isang tao na pilit ginagaya ang sarili niyang pirma para itago ang petsa. Ricardo leaned in, his shoulder brushing against hers. The scent of sandalwood and old books from him filled the space between them. He looked at the documents, his eyes narrowing as he realized the depth of the deception Wena had uncovered. "You have a gift for details." "Wena," Ricardo murmured, his voice softening. "Hindi ko akalain na sa ilalim ng lahat ng hirap na dinanas mo, na itago mo ang ganitong talino. Sa hirap po kasi, Sir, kailangang matalas ang mata mo. Kung hindi, baka bukas wala ka nang makain." Tugon ni Wena. Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Sa mga matang iyon, nakita ni Ricardo ang isang salamin ng kanyang sariling nakaraan, ang gutom, ang pangarap, at ang galit sa kawalang katarungan. Tumayo si Ricardo at lumapit sa maliit na pantry sa loob ng kanyang opisina. Ilang sandali pa, inilapag niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Wena. Ang usok na nagmumula sa tasa ay tila isang mainit na yakap sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. "Inumin mo ito. It's chamomile. It helps with the stress," Ricardo said simply. Wena stared at the tea. Sa loob ng maraming taon, ang tanging natatanggap niya mula sa mga taong nasa itaas ay ang kanilang mga tira-tirang pagkain o ang kanilang mga utos. Ang makatanggap ng isang bagay na sadyang inihanda para sa kanyang kaginhawaan ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na nagsasabing baka. Sa wakas, ay tao na muli ang tingin sa kanya. "Salamat po, Sir." Bulong niya. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay tila unti-unting tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang panandaliang hininga lamang. Habang inililigpit ni Wena ang kanyang mga gamit bago umuwi sa bagong apartment na pansamantalang ibinigay ng kumpanya para sa kanya at kay Nino, isang itim na bahrame ang nakapatong sa kanyang mesa. Walang pangalan ang nagpadala. Walang sulat na kalakip. Dahan-dahang binuksan ni Wena ang kahon. Ang kanyang hininga ay tumigil. Sa loob ng kahon ay isang sira-sirang manika na pagmamay-ari ni Nino. Punit-punit ang tela at tila binuhusan ng pulang tinta na mukhang sariwang dugo. Kalakip nito ang isang piraso ng papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa impyerno. Ang bawat hiram na sandali ay may kapalit na buhay. "Siguraduhin mong kaya mong bayaran." Naramdaman ni Wena ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Ang anino ni Doña Celestina ay tila lumitaw mula sa mga sulok ng silid. Nagpapaalala sa kanya na ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang bawat hakbang niya paitaas ay tila lalong naglalapit sa kanya sa isang bangin kung saan ang kanyang anak ang nakataya. Ang nanginig na kamay ni Wena ay dahan-dahang lumapat sa pisngi ni Nino na mahimbing nang natutulog. Ang banta ni Doña Celestina sa loob ng itim na kahon ay tila isang malansang amoy na ayaw humiwalay sa kanyang balat. Hindi na ito tungkol sa trabaho, ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. "Hindi ako pwedeng habang buhay na magtago sa likod ni Ricardo." Ang isang inang na itulak na sa pader ay wala nang ibang paraan kundi ang lumaban. Kinaumagahan, bumalik si Wena sa Monteverde Tower na may dalang kakaibang aura. Hindi siya dumiretso sa kanyang marangyang mesa sa itaas. Sa halip, bumaba siya sa basement. Sa madilim at mainit na pantry ng mga janitor, kung saan ang amoy ng murang kape at luma ng floor wax ang namamayani. Dito, siya ang reyna. Dito, siya ay si Wena. Hindi ang assistant ng CEO, Ate Sita. Tawag ni Wena sa isang matandang babaeng naglalaban ng mga basahan sa lababo. "Natatandaan mo ba noong nakaraang buwan? Bago ako nalipat sa itaas, sino ang huling lumabas sa archive room noong gabing nawala ang logbook?" Tumingin si Manang Sita sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. "Wena, wag mo na kasing pasukin yan. Mapanganib ang mga taong yan. Pakiusap." "Ate." "Para kay Nino." Pagmamakaawa ni Wena. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda. Sa pagitan ng mga dukha, ang pagtutulungan ay hindi kailangan ng maraming salita.
Sapat na ang isang tingin ng pagkakaintindihan. Si Ate Armando. Bulong ni Sita. May bitbit siyang malaking bag. At nakita ko siyang may itinagong kung ano sa loob ng kanyang opisina bago siya umalis. Pero Wena, laging nakakubli ang mga guards niya. Tumango si Wena. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga maintenance routes, ang mga daanang hindi pinapansin ng mga taong nakasuot ng mamahaling suit. Dumaan siya sa likod ng malaking generator room. Umakyat sa fire exit. At naghintay hanggang sa umalis si Armando para sa kanyang tanghalian. Ang opisina ni Armando ay amoy tabako at mamahaling balat ng hayop. Isang serye ng mga mamahaling painting ang nakasabit sa pader. Tila mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang bawat hakbang ni Wena sa makapal na karpet ay walang tunog. Tila isang aninong naglalakad sa gitna ng panganib. Nagsimula siyang maghalughog. Hindi sa ibabaw ng mesa, kundi sa ilalim sa mga lugar na madalas ay nakakaligtaan ng mga mapagmataas na tao. Doon, sa likod ng isang mabigat na bookshelf, napansin niya ang isang bahagyang nakaawang na panel sa pader. Gamit ang isang maliit na screwdriver na palagi niyang dala simula noong janitress pa siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang panel. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ng madilim na espasyo, nakita niya ang isang antigong susi na yari sa tanso. Ang kulay nito ay kupas na. Ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay tila nagdadala ng lahat ng bigat ng lihim ng pamilyang Monteverde. Kalakip nito ang isang maliit na note na may sulat kamay ni Celestina sa ilalim ng pundasyon. Doon nakabaon ang ating tunay na dangal. Anong pundasyon? Anong ibig sabihin nito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang katahimikan ng silid ay biglang nabasag. Ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Wena. Ang pintuan ng opisina ni Armando ay dahan-dahang bumukas. Vena froze. She couldn't hide in time. Pumasok si Armando. Bit-bit ang kanyang briefcase. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang mapanganib na ngiti nang makita ang kanyang bagong kasamahan sa loob ng kanyang pribadong teritoryo. Miss Alonzo, sabi ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang sawa na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Wena. Hindi ko akalain na ang isang assistant ay may interest din sa interior design ng opisina ko. O baka naman, naghahanap ka ng paraan para mapadali ang paglipat mo sa kalsada. Hinawakan ni Wena ng mahigpit ang tanso sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig ng bakal ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakalang meron siya. Nandito lang po ako para ihatid ang mga pirmahan niyo. Ate Armando, tugon ni Wena. Pilit na pinatatag ang kanyang tinig. Bukas po kasi ang pinto niyo. Kaya pumasok na ako. Lumapit si Armando. Ang amoy ng kanyang tabako ay naging mas matindi. Inabot niya ang mukha ni Wena. Ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay na nandidiri, ngunit nananakit. Huwag mong subukang maging matalino. Wena, ang mga gaya mo, dapat ay nananatili sa ilalim ng talampakan namin. Kapag ang langgam ay sumubok na lumipad, madali itong napipisat. Mabilis na tumalikod si Wena at lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya natatakot. Ngayon, hawak na niya ang susi. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay alamin kung anong pinto ang binubuksan nito bago pa siya maunahan ng mga taong gustong pumatay sa kanyang pag-asa. Ang malamig na tanso ng susi ay tila nagniningas sa loob ng bulsa ni Wena. Humahapdi sa kanyang balat habang mabilis siyang naglalakad palayo sa opisina ni Armando. Ramdam niya ang mga mata ng mga guwardiya sa kanyang likuran. Bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang bitag na dahan-dahang sumasara. Ngunit bago pa niya marating ang opisina ni Ricardo, ang buong palapag ay binalot ng isang hindi kapani-paniwalang katahimikan. Ang mga teleponong kanina ay walang tigil sa pagtunog ay biglang tumahimik. Ang mga empleyadong kanina ay abala, ay tila mga estatwang nakatitig sa direksyon ng boardroom. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Lumabas si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng huwad na pait
at pighati. Kasunod niya si Armando, na may bitbit na siga at isang mapanuyang ngiti na tila isang huling hatol sa mabitay. Ricardo. Ang boses ni Celestina ay pumailan lang sa pasilyo. Malakas at malinaw para marinig ng lahat. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang sariling dugo na siyang sisira sa pundasyon ng pamilyang ito. Pero ang katarungan ay walang pinipili. Mula sa loob ng boardroom, lumabas si Ricardo. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagod na tila nagmula sa maraming taon ng pakikipaglaban sa sariling pamilya. Hawak ni Armando ang isang makapal na folder ang mga dokumentong may huwad na pirma. Ang mga ebidensyang nagtuturo kay Ricardo bilang utak ng malaking nakawan sa kumpanya. Under Section 4 of the Corporate Bylaws, the board has voted for your immediate suspension. Ricardo. Deklara ni Armando. Ang bawat salita ay tila isang kuko na kumakalmot sa dangal ni Ricardo. Wala ka ng kapangyarihan sa Monteverde Tower. You're done. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa harap ni Ricardo ay biglang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panghuhusga. Ang disiplina na pilit itinayo ni Ricardo ay gumuho sa isang iglap dahil sa kasinungalingang binuo ng kanyang sariling ina. Ganito ba kabilis gumuho ang lahat bulong ni Wena sa kanyang sarili? Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang nakikita si Ricardo na unti-unting nilalamon ng dilim ng pagkatalo. Lumingon si Ricardo kay Wena. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na paghingi ng paumanhin. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumayo ay ngayon ang siyang dahan-dahang inilulubog sa putik. Alisin ang lahat ng gamit niya. Utos ni Celestina sa mga security guards. At isama niyo na ang kanyang assistant. Ang mga basura ay dapat laging magkakasama sa labas. Wena watched as the security guards roughly escorted Ricardo toward the elevator. The man who had once ruled this building was now being treated like a common criminal. The smell of Armando's cigar smoke lingered in the air. A scent of victory for the wicked. Tumingin si Celestina kay Wena. Isang huling sulyap ng pagtatagumpay. I told you. Wena. Ang langgam ay madaling napipisat. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Wena sa gitna ng malamig na opisina. Ang kanyang mesa ay ginalugad. Ang kanyang mga gamit ay itinapon sa isang kahon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan nilang tingnan ang pinakamahalagang bagay. Hinawakan ni Wena ang susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang malinaw na direksyon. Hindi pa tapos ang laban. Kung ang pundasyon ng pamilyang Monteverde ay binuo sa kasinungalingan, siya ang sisira nito mula sa ilalim. Tinalikuran ni Wena ang marangyang opisina at naglakad patungo sa fire exit. Hindi siya bababa para umuwi. Bababa siya patungo sa kailaliman ng gusali. Sa lugar kung saan ang lahat ng dumi at lihim ay pilit na ibinaon. Doon sa basement, kung saan nagsimula ang kanyang pagdurusa. Doon din niya tatapusin ang paghahari ng mga Monteverde. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa katotohanan na magpapalaya sa kanila ni Ricardo o tuluyang papatay sa kanila. Ang bawat hininga ni Wena ay tila binarahan ng makapal na alikabok at amoy ng lumang papel na ilang dekada nang hindi nasisikatan ng araw. Sa kailaliman ng basement ng Monteverde Tower, kung saan ang ingay ng lungsod ay hindi na naririnig. Tanging ang mahinang pag-ugong ng mga higanting tubo ng tubig ang kasama niya. Ang dilim ay tila isang buhay na nilalang. Dahan-dahang bumabalot sa kanyang maliit na figura. Wena's fingers were raw. The skin under her nails bleeding from clawing through stacks of heavy, rusted filing cabinets. She didn't care. Her sweat dripped onto the cold concrete floor, mixing with the grime of a building that was built on secrets. Hinawakan niya ang tansong susi sa loob ng kanyang palad. Ang lamig nito ay tila isang gabay. Isang mitsa ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Naalala niya ang sinabi ni Celestina sa ilalim ng pundasyon. Hindi ito tungkol sa semento o bakal. Ito ay tungkol sa nakaraan na pilit ibinaon ng mga taong nagmamarunong. Sa pinakamadilim na sulok ng archive room, sa likod ng mga sirang silya at mga lumang computer,
Napansin ni Wena ang isang bahagi ng pader na tila iba ang kulay. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang mabigat na estante. Ang bawat paggalaw nito ay tila isang pagsisikap na baklasin ang isang malaking kasinungalingan. Doon, nakatago ang isang maliit na pinto ng vault na yari sa bakal. Isinaksak ni Wena ang susi. Ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng pinto ay hindi naglabas ng tunog. Ngunit naramdaman ni Wena ang pagbukas ng isang mundo na matagal nang ipinagkait sa kanila. Inside was a wooden chest, its surface scarred by time. Wena opened it with trembling hands. There were no bars of gold or bundles of cash. Only a tattered, leather-bound diary and a stack of faded photographs. Binuksan ni Wena ang unang pahina. Ang tinta ay kupas na. Ngunit ang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ng kasinungalingan ni Celestina. Ang tala-arawan ay pagmamay-ari ng founder ng Monteverde, ang ama ni Ricardo. Ang kumpanyang ito ay hindi ko pag-aari. Ito ay itinayo mula sa bawat sentimo na iniipon ng mga labandera at mga manggagawa sa aming komunidad. Ang bawat pader na itinatayo natin ay utang natin sa mga inang nagtatrabaho sa dilim para lang makita ang liwanag ng kanilang mga anak. Wena's tears fell onto the yellowed pages. Ang pamilyang Monteverde na ipinagmamalaki ni Celestina ay hindi pala nagmula sa asul na dugo o marangyang lahi. Ang pundasyon ng kumpanya ay ang pagmamalasakit sa mga mahihirap, ang mismong mga taong tinatapak-tapakan ni Celestina ngayon. May mga litrato sa loob. Nakita ni Wena ang isang babaeng nakasuot ng simpleng duster. May hawak na planggana. Ngunit may ngiting puno ng dangal. Iyon ang tunay na ina ni Ricardo, isang labandera na namatay sa hirap bago pa man yumaman ang kumpanya. Si Celestina ay isa lamang pangalawang asawa na nagnakaw ng kasaysayan upang gawin itong sariling trono ng kapangyarihan. Ang buong buhay ni Ricardo ay isang malaking panlilinlang. Bulong ng isipan ni Wena. Ang utang na loob na laging isinusumbat ni Celestina ay isang huwad na utang. Ang katotohanan ay ang kumpanyang ito ang may malaking utang sa mga gaya ni Wena. Niyakap ni Wena ang tala-arawan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang matinding init na dumadaloy sa kanyang katawan, isang lakas na nagmumula sa mga inang nauna sa kanya. Ang bawat paghihirap niya, ang bawat gabi ng pagtatago kay Nino, ay may katuturan na ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto ng archive room. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila isang marcha patungo sa isang digmaang alam niyang siya ang mananalo. Ngunit nang hawakan niya ang pintuan ng exit, ang buong basement ay biglang nabalot ng liwanag ng mga flashlight. Going somewhere. Wena. Ang tinig ni Armando ay pumailan lang sa malamig na hangin. Puno ng katusuhan at panganib. Sa likuran niya ay 3 guwardyang may bitbit na mga pamalo. Ang bawat anino nila ay tila mga higanting handang lumamon sa nag-iisang babaeng may hawak ng katotohanan. Ibigay mo sa akin ang librong iyan. At baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng anak mo sa kalsada. Banta ni Armando habang dahan-dahang lumalapit. Wena gripped the diary tighter. Her knuckles were white, her heart pounding like a drum of war. She looked at the exit, then back at the men in front of her. Huwag mong subukang hawakan ang nakaraang hindi mo kailanman maiintindihan. Sagot ni Wena. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Mabilis na sumugod ang mga guwardiya. Ang pintuan ng exit ay nakakubli. At ang tanging paraan para makatakas ay ang dumaan sa gitna ng mga taong handang pumatay para sa kanilang dangal. Ang bawat hakbang ng mga guwardiya sa semento ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit kay Wena. Ang amoy ng amag at kalawang sa basement ay humahalo sa matapang na amoy ng siga ni Armando. Isang lason na tila gustong sumakal sa huling hininga ng katotohanan. Ibigay mo na sa akin yan. Wena, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Muling banta ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa dilim. Isipin mo si Nino. Isipin mo kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala ang kaisa-isang taong nag-aalaga sa kanya. Wena felt a cold shiver run down her spine. But her grip on the leather-bound diary didn't loosen. She looked at the 3 men blocking her path, their shadows stretching like monsters on the damp walls.
She was a janitress, a woman who had spent years memorizing every crack, every hidden corner, and every service hatch of this building just to survive. Ang akala niyo po ba? Dahil janitress lang ako. Wala na akong alam, bulong ni Wena. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Sa bawat sulok na nililinis ko, nakikita ko ang lahat ng dumi nyo at ang duming hawak ko ngayon. Hindi nyo na kayang linisin ng kahit anong sabon. Mabilis na kumilos si Wena. Hindi siya tumakbo patungo sa pangunahing pinto. Sa halip, pumasok siya sa gitna ng dalawang naglalakihang tangke ng tubig. Doon sa isang masikip na lagusan na tanging mga payat at maliliit na tao lang ang makakadaan ng lagusan patungo sa service elevator na ginagamit para sa mga basura. Huliin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalabas, sigaw ni Armando. Naririnig ni Wena ang malakas na paghampas ng mga pamalo sa mga tangke ng bakal. Ang bawat tunog ay tila isang banta sa kanyang buhay. Ngunit mas mabilis siya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at dumi. Ang kanyang tuhod ay gasgas na sa paggapang. Ngunit ang bawat kirot ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa loob ng service elevator, pinindot ni Wena ang pinakamataas na palapag. Ang bawat pag-angat ng elevator ay tila isang pag-akyat mula sa impyerno patungo sa liwanag. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng malabong salamin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng uling. At ang kanyang blouse ay punit na sa balikat. Ito ang mukha ng katotohanan. Wika ng kanyang kalooban. Marumi. Sugatan. Pero hinding-hindi matatalo. Nakarating siya sa 50th floor ang boardroom. Ang marangyang lobby ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga empleyadong nakakita sa kanya ay napasinghap sa gulat. Ang isang babaeng mukha ng pulubi ay naglalakad ng buong dangal sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Sa loob ng boardroom, nakatayo si Doña Celestina sa harap ng mahabang mesa na yari sa Nara. Hawak na niya ang panulat. Handa nang pirirmahan ang dokumentong tuluyang magtatanggal kay Ricardo at maglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanyang kamay. Si Ricardo ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtanggap sa isang maling tadhana. With this signature, Celestina declared, her voice filled with a triumphant chill, the legacy of Monteverde will finally be pure. No more weakness. No more ghosts of the past. Ngunit bago pa lumapat ang tinta sa papel, ang dalawang malalaking pinto ng boardroom ay marahas na bumukas. Wena stood there, framed by the bright lights of the hallway. Her appearance was a stark contrast to the elegance of the room, a stain in their white world. A loud cry in their silent lies. Ang legacy po ng Monteverde ay hindi sa inyo, Doña Celestina. Ang boses ni Wena ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Sapat na malakas para patigilin ang tibok ng puso ng bawat taong naroroon. Lumingon si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-asa. Si Celestina ay napatayo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang labi ay nanginginig sa galit at takot. Security, get this woman out of here, sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Huwag po kayong lalapit, banta ni Wena sa mga guwardyang papasok. Habang itinataas niya ang lumang tala-arawan, ang librong ito ay isinulat ng founder ng kumpanyang ito. At dito nakasulat kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Monteverde. Dito nakasulat kung paano niyo pinatay ang dangal ng asawa niyo para lang makuha ang tronong ito. Lumakad si Wena patungo sa mesa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay nagiiwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet. Inilapag niya ang tala-arawan sa harap ng Board of Directors. Basahin niyo. Hamon ni Wena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Celestina. Basahin niyo kung paano binuo ang kumpanyang ito mula sa pawis ng mga labanderang tinatawag niyo ngayong basura. Sa sandaling iyon, pumasok si Armando. Hingal na hingal at puno ng uling ang suot. Ang kanyang hitsura ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng sinasabi ni Wena
Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na hatol na dahan-dahang bumabagsak sa pamilyang Monteverde. Ang bawat pintig ng segundo sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na palihan na humahampas sa konsensya ng mga taong naroon. Ang amoy ng mamahaling nara at leather ay tuluyang nagapi ng masangsang na amoy ng alikabok, grasa, at luma ng papel na dala ni Wena. Nakatayo si Wena sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay marumi. Ang kanyang blouse ay punit. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang skyscraper sa Makati. Sa harap niya, ang talaarawan ng founder ay nakabuklat isang piping saksi na handa ng sumigaw ng katotohanan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ng isang matandang board member ay nanginginig habang binabasa ang mga pahina. Ang kumpanyang ito. Hindi ito itinatag ng mga aristokrata. Ang puhunan ay galing sa mga labandera. Isang malaking kasinungalingan sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang porselana. Ito ay tila isang bitak-bitak na maskara ng takot. Ninakaw ng babaeng iyan ang librong iyan. Huwag kayong maniwala sa isang basurang galing sa kalsada. Lumapit si Ricardo sa mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang talaarawan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo habang binabasa ang sulat kamay ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang isang nakasingit na litrato ang kanyang tunay na ina. May hawak na planggana. Pagod pero ang mga mata ay puno ng pag-asa para sa kanya. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Ricardo. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang hiya na hindi naman dapat umiiral. Pinaniwala siya ni Celestina na ang kanyang pinagmulan ay isang dungis. Habang ang totoo, ito ang tunay na ginto ng Monteverde. Nagsisinungaling ka sa akin sa loob ng 30 taon. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang paparating na bagyo. Ginamit mo ang pangalan ng tatay ko para itayo ang isang imperyo ng panlilinlang. Ricardo. Anak, ginawa ko ito para sa iyo. Para sa dangal natin, pagsusumamo ni Celestina. Habang pilit na hinahawakan ang braso ni Ricardo, ngunit mabilis na tinabig ni Ricardo ang kamay ng matanda. Ang dangal ay hindi itinatayo sa pagtapos sa kapwa. Celestina, ang dangal ay ang pagkilala sa kung sino ka talaga. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation NBI. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa carpet ay tila isang marcha ng kamatayan para sa mga naghahari-harian. Ati, Armando Velasco. Deklara ng isang opisyal, "You are under arrest for corporate fraud, falsification of public document, and illegal detention." Namutla si Armando. Ang kanyang siga ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na labi. Bumagsak sa carpet at dahan-dahang nagniningas. Tila simbolo ng kanyang unti-unting pagkatunaw. Hindi. Wala akong alam. Si Doña Celestina ang nag-utos sa akin. Siya ang utak ng lahat. Ang pagtataksil ni Armando ay tila isang huling sampal kay Celestina. Ang matandang babae ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mga gintong alahas ay tila nagiging mabibigat na kadena. Ang mga board members na kanina ay yumuyuko sa kanya ay isa-isang tumayo at lumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Karma na hindi naiiwasan. Wika ng kalooban ni Wena. Ang bawat dumi na ipinahid nila sa iba, ngayon ay bumabalik sa kanila ng doble. Ilabas niyo sila. Utos ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Habang kinakaladkad si Celestina palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang kanyang hiya ay tuluyang nadungisan sa harap ng mga empleyadong dati niyang minaliit. Ang kanyang marangyang coat ay sumayad sa sahig. Humahakot ng dumi na dati ay ayaw niyang makita. Naiwan sina Ricardo at Wena sa loob ng tahimik na boardroom. Ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay tumatama sa mukha ni Wena. Nagbibigay ng isang liwanag na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Wena. Kinuha niya ang maruming kamay ng babae at hinawakan ito ng may matinding paggalang. Walang mga salitang sapat para pasalamatan ang babaeng nagsilbing liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. Salamat.
Wena, bulong ni Ricardo. Dahil sa iyo. Nahanap ko ang tunay kong tahanan. Ngumiti si Wena. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Ang lumbay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kapayapaan na tila isang mahinahong awit. Ngayon, hindi na niya kailangang magtago. Ngayon, ang kanyang anak ay lalaking may pangalan. Hindi sa dilim, kundi sa ilalim ng araw na pantay-pantay ang sikat para sa lahat. Isang taon ang lumipas. Ang dati malamig, madilim, at mapanglaw na archive room sa silong ng Monteverde Tower ay wala na. Ang mga pader na dati saksi sa bawat higbi at lihim ni Wena ay giniba na upang bigyang daan ang isang malawak at maliwanag na silid. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay napalitan na ng halimuyak ng gatas, pulbos, at bagong luto na tsamporado. Ngayon, ang lugar na ito ay ang Alonzo Learning Center, isang daycare at foundation para sa mga anak ng mga empleyadong kagaya ni Wena noon. Ang sikat ng umaga ay malayang pumapasok sa malalaking bintanang salamin. Tila isang mainit na haplos ng kalikasan sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Wena sa gitna ng silid. Nakasuot ng isang simpleng asul na dress na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at dangal. Ang kanyang mga kamay ay hindi na puno ng sugat at grasa. Ang mga ito ay malinis na. Ngunit nananatiling matatag. Pinagmamasdan niya si Nino, na ngayon ay malakas na at masiglang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Wala na ang ubo. Wala na ang lagnat. At higit sa lahat, wala na ang takot sa kanyang maliliit na mata. Wena. The board is waiting for the monthly report of the foundation. Ang tinig ni Ricardo ay malumanay na bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Wena at ngumiti. Lumapit si Ricardo. Wala na ang kanyang mamahaling suit na tila isang baluti ng pagmamataas. Nakasuot na lamang siya ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay mas bata at mas payapa. Sa bawat pagtitig niya kay Wena, hindi na pagkahabag ang makikita, kundi isang malalim na paghanga. Everything is ready. Ricardo, ang mga nanay sa housekeeping. Hindi na nila kailangang itago ang mga anak nila sa loob ng mga karton. They don't have to choose between their jobs and their children anymore. Wika ni Wena. Ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. That's because of you. Sagot ni Ricardo. Habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Wena. You didn't just save the company. Wena, you saved me from becoming someone I was never meant to be. Samantala, malayo sa marangyang gusali ng Monteverde. Sa loob ng isang maliit at madilim na selda, sa kulungan ng kababaihan, nakaupo si Celestina. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila natutuyong dahon. Ang kanyang mga gintong alahas ay napalitan ng mga numerong nakatatak sa kanyang uniforme. Sa bawat araw na lumilipas, ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay hindi ang rehas, kundi ang hiya-kahihiyan. Ang balita tungkol sa kanyang panlilinlang ay kumalat sa buong bansa. Wala nang natira sa kanyang dangal. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga susi ng guwardiya at ang bulong ng ibang mga bilanggo na tumatawag sa kanyang bagong pangalan. Ang magnanakaw ng kasaysayan. Si Armando naman ay tuluyang nabaon sa utang at kaso. Mabilis na tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kliyente. Ang bawat kasinungalingang itinayo nila ay gumuho at nagmistulang mga abo na tinangay ng hangin. Bumalik ang tingin ni Wena kay Nino na tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat niya ang anak at naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito, isang tunog na mas mahalaga pa sa bawat barya o piraso ng papel sa mundong ito. Ganito pala ang lasa ng kalayaan. Nanay, bulong ng kanyang kalooban habang dinadama ang init ng araw sa kanyang balat. Ang bawat inang naghirap, ang bawat inang naitulak sa pader, ay may karapatang magkaroon ng sariling liwanag. Ang pundasyon ng isang tao ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang kanyang kakayahang magmahal at bumangon mula sa putik nang hindi nawawala ang sarili. Ricardo looked at them both. A mother and a child who had taught him the true meaning of strength. He didn't say anything more. He simply leaned in and gently kissed Wena's forehead.
A promise of a future built on truth, not on shadows. Ang kwento ng Monteverde ay nagsimula sa isang labandera at ngayon, ito ay nagpapatuloy sa isang assistant na may pusong dakila. Ang dumi ng nakaraan ay tuluyan ng nalinisan. Hindi ng sabon, kundi ng katarungan at pagmamahal.